Sa iba, kailangan nasa hanggang lang. Okay, yung ganyan, ay special occasion lang yun. Pero not in the worship. Pero sila hindi bukas sa salita ng Diyos. Aklat ng Efeso, ang sabi nga nila, kailangan ay making melodies in your heart. Ibig sabihin nila, ang church dapat open din sa mga bagong awitin. Okay? So what is important actually is the message na isinararating ng mga awitin. And we can see in our eyes, doon yung mga awiting inakanta ng mga Hillsong at yung mga kaparehas ito, bagamat yung iba ay meron akong napakinggan yung sa awitin ko, ganyan, mga. Ayaw. Won't you take time? Won't you take time? Di ba hindi mo kanta? Pero ganun ang tunog, pero ayaw ko bilis. Alright, pero mga pag inanta na rito sa Jewish Fellowship. Mas larado kayo kumanta kasi meron ng iskilo ng nakita. So, palapakan natin mga yan. Anyway, exercise, discern between good and evil. Alamin natin yun. Kung sinasakay natin ang ating sarili ng kilatisin, ang tama't mali ay yun po ang tama. And then letter F is, letter F. Fall not away from the Lord. Kaya sa sabi mo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag mong iwanan ang aming Panginoon. Actually, ang Panginoon ang talagang kailangan natin. Siya ang buhay. Siya ang pinagmumula ng buhay. Kaya kung gusto mo ng buhay, siya ang kasama mo. Kung gusto mo ng kaligayahan, siya ang dapat kasama mo. Kung gusto mo ng kapayapaan, siya ang dapat kasama mo. Kung gusto mo ng masagalang buhay, siya ang dapat kapiling mo. Dahil nasa Kanya ang lahat ng bagay mo. Kaya ang paglayo sa Kanya, mapektuhan ka. Hello. Sa amin nga, yung mga minsan nagdadrama nga, di ba? Naalis na. Sabi nga nung isang, naalis na ako. Pagod na ako. Pero sa Kanya pag-alis, nasubukan niya, ako, hindi ka lang. Una, pagkasama namin dyan, lahat ng pagkain meron kami, makakain niya. Yung bahay niya yun, kung ano meron doon, nasubukan niya. Eh, pag iwalay niya gano'n, kapag tutulong. Okay? So, kung yun ay nangyari sa mga bahay lang natin, hamas mo sa ating Panginoon. Yung kumiwalay ka sa Diyos, parang tinanggihan mo ang buhay at ang lahat ng bagay na meron kay Jesus. Kaya huwag kang lumayo. Sabi pa ano, gayahin mo si Peter. Nung umalis yung lahat ng mga tao, kay Peter kasi na-open, ang sabi nga ng Panginoon, hindi niyo ako iiwan, di ba? Ang sabi nga ni Peter, Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na wala hanggan. Kaya dito, sa ating congregation, kung sa kasakaling may mga bagay na hindi mo lang lumaan na nakasakit na yung damdamin, huwag mas mag-decide na ayoko na sa Diyos Fellowship. Aalis na ako, masasaktan ako sa ipasto. Huwag kang magkakaroon ng decide. Tignan mo saan ka pupunta. Okay? Yung iba sa akin, alam nila, yung ibang gawain, yung tinuturo, hindi naman katulad ng ating ginagawa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nila na malayo, pero ano nangyari? Mas pinili nila umiwalay. Kaya, gano'n na mangyayari. So, huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat. Gayahin natin si Peter, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And then lastly, go unto perfection. We have to go unto perfection. Hindi ko pwedeng manatili tayo sa kinalalagan po natin. Lahat ng bagay, we have to go unto perfection. Ako, lahat ng mga bagay na meron ako sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ina-aspire ko pa rin na mas mahigitan ko pa ito mga ginagawa natin ngayon. Baga, sa inyo nila, mas gumanda pa yung mga message, yung mga style, yung mga pamamaraan, pati yung pag-deliver ng salita ng Diyos, talagang ina-aspire ko pa na gumanda. At maski sa mga bagay na talent na binigay ng Diyos, ako matanda na ako, ay sa basketball, 40 years na ako nagbabasketball. Pero pag naglaro ko kami, nag-iisip ako kung anong gagawin ko na mas maganda. Kaya doon sa mga kalaro ko, talagang medyo may hirap ako dahil nag-go-go to perfection pa ako. Okay, sa pagkikitara, kahit na matanda na rin ako, matitigas ang mga dali. Pero susumika pa rin ako na na-develop. So ano yung mga bagay? Meron, dapat talagang i-aspire natin into perfection. Lalo-lalo na sa ating mga
pananampalataya. I-perfect mo yan. No? Hanggang maaari talagang dumating tayo sa kaganapan. Go on to perfection. Now, let's move on sa additional information. Kung sakasakaling hindi natin nakunawaan ng lubusan itong mga bagay ito, merong big letter E. Okay, so this is my additional information. Kung sakasakaling hindi nyo naabot yung kanina. So the big letter E is excel in hearing. Kailangan maging mahusay ka sa pakikinig. Alam niyo ako, may problema din ako sa pakikinig. No? Pakikinig ng musika, mabagal ako. No? Hindi ko masyadong naano yung mga ito. So, mas naman kung tutuusin sa naging estudyante ko, mahina rin ako makinig. No? Kaya minsan, pag nanonood ako ng television, tinatanong ko pa yung tinatanong ko ang asawa ko, anong sinabi? Hindi ko nagtatanong ko. Alright, kailangan sa akin, tuloy, mas malakas pa ako makaunawa, alam ko, pagka nagbabasa ako, kaysa pakinig. Pero, hindi ko ginajustify yung ganung bagay. Bagus yun ang aking weakness. Mahina ako makinig. Okay? So, naiinip na ako sa iba. Sa isang pakinig pa lang na, kuhanin nila yun. Minsan, ang tinatanong ko na si Michael, ang sabi? Kung siya imagine, nangyayon sa doon ako, nanonood ko naman English film, kaya tinatanong ko, anong sinabi raw? Napapaliwanag sa akin yung pelikula. Okay? Kasi mahina ako makinig, pero hindi maganda yun. Meron akong immaturity sa ganung bagay. Kaya ngayon dapat i-develop ang art of listening. Okay? Kaya lalo na kayo, at least ako, ang trabaho ko, hindi naman tagapakinig. Ang trabaho ko, magsalita sa inyo. Kaya ngayon, wala akong problema sa pakikinig dahil ako ay ang nagtuturo. Pero kayo na nakikinig, dapat pag-aralan mo na kung paano maintindihan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ang message ko ay, hindi. Alam mo, uhusay ang ating pandinig kung tayo mismo ay tinutulungan natin sa sarili natin. Halimbawa, dahil tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, siyempre dito na din ang gagaling yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Kaya doon naman ako nakakalamang. Pag ako ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang dali mo maunawaan. Isang salita pa lang ang sinasabi niya gano'n, at least meron akong idea. Hindi ko pa maunawaan yung video, hindi ko pa marinig yung kanyang lamang sinasabi, pero ang dali kong makasa. Kasi meron akong familiarity sa Word of God. Kaya kayo hindi kayo mahirapang maunawaan ako pagka binabasa nila po itong Bible. So kung kayo panghapon, bagay sa ako tayo lahat nasa New Testament tayo. Kaya basahin mo lamang ang Bible, magiging madali sa inyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Second, yes, you have to eat solid food. Huwag tayong, pag sinabi ka na hindi natin kaya yung malalawin na katuruan, hindi ko na tayo. Okay? Hindi yun. Kailangan mag-progress tayo. Hindi ka pwede hanggang gatas lang. Kailangan pati karne, kainin po natin. Kaya lahat, ang pagiging Kristiyano, hindi ka pwede ito, meron lang tayong favorite verse. Nung bago pa lang ako, meron akong favorite verse. John chapter 14, verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So, yun ang paborito ko. Pero nung nag-mature na ako, halos lahat lang ng salita ng Diyos. Paborito ko na.